Good morning! Nandito na naman po tayo sa Medical Pearls Live. It's Saturday morning na naman, alas 11 ng umaga. Dito na naman tayo mag-uusap tungkol sa mga kondisyon or mga problema ng lalaki at babae sa daanan ng ihi and the reproductive organs ng mga lalaki. For this month, it is December. Pag-uusapan po natin yung tungkol sa trauma ng genitourinary area. First slide, please. Ngayon, so genitourinary trauma ang lahat ng disgrasya o aksidente na pwede mangyari o maapektuhan sa daanan ng ihi and the reproductive organs ng mga lalaki. Okay. So bago tayo magsimula, shout out po muna tayo. Alam nyo, dumadami yung ating mga kasama dito sa Medical Pearls Live. Unang-una, batiin ko po yung my birthday. Sino ba si my birthday? Si Mar. Ha? Mar Esquilio, happy birthday. Kasama niyo ba si Marisa Tomo? Ay, si Marisa Tomo nasa London pa pala siya. Hello. And Cesar Balenya, si Nidis Miranda, June Managilo Jr., thank you very much. Lagi kang nagko-comment at may message ka lagi dito sa ating Medical Pearls Live. And si Dolores Derota. Hello, Dolores. Si Darlene Enriquez ng Australia. Dumadami talaga ang ating mga kaibigan. At lumalabas dito, nagme-message sila sa ating Facebook page. Jean, isang palagi natin nakakasama si June Kadawas. June, kumusta ka na dyan? And bago kong kaibigan si Li Fu Yi dito sa Taiwan. Hello. Thank you for your message. Then, si General June Advincula. Hello, sir. Good morning po. Then, si Chona Manalang Bato. Mag-ingat kayo kay Chona. Big time yan. Tigasin yan. Then, of course, ang aking kumparing si Jerry Penilla, si George Jorge de la Cruz, isang businessman. Talagang big time tong businessman. Kung saan-saan, ang dami niyang negosyo. Then, si Elena Cornelius ng Arizona, USA. Of course, isa ko pang kaibigan si Boyet del Agua. Mga kaibigan na ito. And isang kasama din natin si Marilu Shador, Ana Zu, Arwin Arbonios. Maris, happy birthday. Happy birthday daw, Mar. Sabi ni Maris. Then, si Merlin Lina Almatan. Isa ko naging pasyente. Adrian Reyes. Chay Villonco. Chay, nasa ano ka pa ba? Nasa ibang bansa ka pa? Tapos, Kimberly Savit. Si Boyte Paredes. OJ Yagam. Then, si Nora Iglesia. Clarita Asuncion Paton. Dumadami tayo dito. Dominic Frank Hinobili. Yon. Of course, isa pang pulis, si Nonong de Asas. Then, si Johnny Lasatin. Ricky Hiron. Mabuhay ka dyan sa Southern California, USA. Then, isa naman from Saudi, si Emil Cornelius. Talagang dumadami ang ating mga kasama dito sa ating maliit na programa. Then si Mercedes del Rosario sa New York. Wow. And of course, Nicole Chopans, Quezon City. Si Robert Ebwe ng Bataan. Hello, Robert. Kamusta ka na dyan? Mukhang bumabata ka. Then si Isidro Telegrapo and Jolito Tejano. Yon. Katulad ng sinasabi ko, bago tayo magpatuloy,
Shout out muna sa inyong lahat at dumadami ang ating kasama dito sa ating maliit na talakayan. And for this month, the month of December, lahat ho na pag-uusapan natin is about trauma or mga aksidente sa daanan ng ihi at sa reproductive organs ng mga lalaki. Dahil, next slide please, ang pag-uusapan natin dahil dito po ang field ng urology. Dahil ako po ay isang urologist, katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi masyadong kilala ang isang urologist. Isang urologist po ay isang doktor na nag-specialize sa surgery. So, sirohano po kami. Then, nag-subspecialize sa genitourinary area. Kaya ang tawag sa amin ay isang urologist. Then, katulad ko, nag-subspecialize pa, nag-fellowship ako sa urologic oncology, yung sa mga cancer naman ng daanan ng ihi at saka reproductive organs ng lalaki. So, kung meron kayong nabalitaan dyan may cancer, punta po kayo sa isang urologist or sa urologic oncologist. Okay. So, next slide, please. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is penile fracture. Ba? Meron ho bang buto ang penis? Napapracture ho ba to? Yes, napapracture ang penis. Pero wala siyang buto. Talagang dahil sa patigas na patigas siya, pwede ho siya mabali at ma-fracture. And this is a sudden rupture of the tunica albuginea of an erect penis due to trauma. Okay. Dahil minsan pag masyadong matigas yan at natupi, ay pwede hong mag-crack. And siyempre, pag nag-crack, kasama lagi may didinig kayong cracking sound. Ibig sabihin, nabali ang penis ng isang lalaki. And dahil katulad ng talong, maghihematoma ito at mangingitim. Parang isang talong. Nagiging violet. Malaking malaki dahil dudugo, hematoma formation, putol, bali ang penis ng isang lalaki. Kaya tinatawag itong penile fracture. Okay? So mag-ingat po kayo dito. This is a very rare disease, but emergency. Pag nangyari ito sa inyo, ay emergency po kaagad ang kailangan dito. Kailangan emergency medical attention. And of course, mas maganda po kung sa isang urologist. Okay, next slide please. Yun. Katulad ng sinabi ko, very rare po ang kaso na ito. It is 1 in 175,000 na pangyayari. Maari mangyari sa isang lalaki. Imagine, sa isang 175,000 na lalaki, isa lang ang pwede magkaroon ng ganito. Dito sa Pilipinas, ang reported cases is less than 10. And isa po ako sa mga unang nakapag-report ng kaso ng penile fracture. Nangyari po ito nung ako'y nasa training. And of course, na-document namin, dinocument ko ito at nireport ko. And lumabas po ito sa isang journal. Nanalo po ako as sa mga case presentation category ng contest. And lumabas sa journal ng urology. And kasama ko si Dr. Andutan, the late Dr. Raul Andutan ng UPPGH. Inireport namin sa Asian Surgical Journal of Surgery. Okay? And doon po nailathala ang kaso na nireport namin. Kaya documented po ito. Very rare condition, penile fracture. Okay. So, next. Paano nangyayari?
Usually, mangyayari po ito pag nagkakaroon ng excessive manipulation to an erect penis. Minsan ho, katulad ng kaso ko noon, natutulog lang daw siya. Bigla siyang nagkamot, ang shorts niya mahigpit, masikip. Di syempre, pag natutulog, minsan nagkakaroon ng erection. Bigla siyang nagkamot daw, masikip yung penis. Biglang may tumunog ng crack. Pagtingin niya, bali ang penis niya. At syempre, sumakit, tumakbo sila sa ospital. Pwede rin po mangyari is an accidental bump towards a hard or solid object. Pag ito ay matigas, matigas na penis, naka-erect, tapos nabangga ka sa kanto ng table o ng lamesa, or bigla kang nahulog sa kama, yun, pwede po magkaroon ng fractured penis. Isa pang kondisyon, pag ito ay nasa erect position at bigla kang nasipa or sinuntok sa parte ng iyong maselan na parte sa katawan sa inyong erect penis, pwede rin po ito mangyari. So, yun po ang mga pwedeng mangyari. Kailangan matigas, naka-erect, at biglang may trauma or nabangga, nabuntal, nasunog, or kahit nag-aayos ka lang, kinakasa mo lang yung iyong erect penis, pwede po mangyari ito. Kaya pag ang mga penis nyo ay naka-erect, dahan-dahan ho, baka magkaroon kayo ng fractured penis. Okay. So, ano pa po? Next slide. Ano nararamdaman? Of course, kadalasan po mapapansin nyo from an erect penis magkakaroon ng rocking sound. Biglang ganun. Or pop sounding for. Kasunod nito ay isang severe pain. Siyempre, masakit na masakit yun. Di ba? Biglang nabali. Then, siyempre, pag nabali ito, dudugo, magkakaroon ng hematoma formation kung saan sa lugar ang nabali. And siyempre, pag dumugo, parang black eye, mangingitim to. Tataba ang penis, mangingitim, para talaga siyang talong. Ganon. And siyempre, since bali na ito, magkakaroon ng penile deformity. Talagang tupi siya. Pwedeng 90 degrees o pwedeng baluktot lang. Okay? So, hindi pwedeng hindi nyo mapansin. Talagang makikita nyo, madidinig nyo yung sound, biglang sasakit ng matindi, biglang magkakaroon ng black formation or hematoma formation, and magkakaroon ng penile deformity. Kaya siya magkakaroon ng fractured ang tawag doon. Penile fracture. Okay. So naranasan nyo na ba ito? Malamang na malamang hindi. Dahil very rare nga ito ng kondisyon na to. Okay. Next slide please. So, paano inaalam? Of course, pagtakbo nyo sa emergency room, since emergency po ito, kayang-kaya i-diagnose from history and physical examination. Katulad ng sinabi ko, history of cracking sound on an erect penis, kakaroon ng deformity on physical examination, and hematoma formation, nangingitim. Tumataba, nangingitim yung penis. Ngayon, kung hindi ka pa rin sigurado, hindi ka kumbinsido, pwede ho ipadaan ito sa MRI, Magnetic Resonance Imaging, ng penis. Katulad ng nakikita nyo sa kaliwa, yun po ang image ng fractured penis. Okay?
Pero masyado pang maraming dadaanan. Sakit na yung pasyente. From the PE and history alone, diagnose mo na po ang isang penile fracture. Okay? So, wala nang kailangan marami pang examination. From history and PE, diagnose mo na ang penile fracture. Alam na this. Okay? So next. So paano pong ginagawa? Of course, this is one of the emergency cases in urology. Kailangan po, pag nagkaroon kayo ng penile fracture, takbo kaagad sa emergency room. Dahil, katulad ng say, in any emergency, the golden period is at least 6 hours. Huwag na ho kayong mahihiya. Kailangan ipakita nyo kaagad sa doktor para ito ay magawan kaagad ng solusyon o malapatan kaagad ng gamot. Dahil emergency po ito, siyempre ang gagawin is degloving procedure. Ibig sabihin, simula sa may taas, sa may ulo, ibababa yung balat para lumabas yung hematoma. Yung mga namuong dugo, ilalabas po ito and makikita kung saan yung fractured area o yung napunit na lugar ng tunica albuginea. Okay? Pag nakita na po, kailangan po ito i-repair ng masinsin. And para maibalik ulit yung dati niyang forma. Mawala ho yung pagiging baluktot ng isang penis. Nabali na penis, maituwid mo siya ulit. Okay? Siyempre, pag naituwid na ito, ibabalik na ulit yung balat, isusuture, tapos buo na naman. Okay. Ang problema, kailangan mong pagalingin at tumibay ulit. Okay. Next slide, please. So, for prevention, seek medical attention immediately. Pag sa tingin nyo, nagkaroon kayong penile fracture, bigla kayong nasipa habang may erect penis, o bigla kayong nahulog sa kama and biglang sumakit ang inyong penis, takbo po kayo sa emergency room. Okay? Dahil kailangan ho ito for an emergency procedure. Dahil kung hindi po, tinago nyo ito, habang buhay, baluktot ang inyong penis. Kahit sa pag-ihi, ay baluktot ang talsik ng ihi nyo. And syempre, wala nang yung iyong reproductive function. Okay? Hindi nyo na magagamit for reproduction ang inyong penis dahil baluktot na ho ito. Pwede ho ito maghilom kahit anong sugat, pwede ho maghilom, pero nakabaluktot ang inyong penis. Okay? So, yun po yung mga complications. Kailan po? So, to avoid this, wag na ho kayong mahiya, takbo po kayo sa emergency room. Yun lang naman po. Dapat within 6 hours. Wag na wag nyo hong itatago dahil kayo po ang magsasuffer habang buhay. Maraming mawawala sa inyo. Okay? Next slide, please. So, I think yun lang po. Basta ang bilin ko po sa inyo sa trauma ng penis o penile fracture, una, maririnig nyo ang popping sound. Pangalawa, biglang sasakit. Pangatlo, biglang magkakaroon ng hematoma, mangingitim at lalaki ang inyong penis. And number 4, kailangan tumakbo kayo kaagad sa emergency room. And number 5, kailangan ma-opera kaagad to para maibalik ang function.
Pag naibalik na ang forma, ang function po ay pwede nyo na ulit gamitin to after mga 3 to 6 months. Siyempre, kailangan tumibay muna siya bago siya ulit magamit ng the usual na kailangan pong paggamit ng penis. Okay? So, I think that's all. Maraming salamat po. And hello to everybody. Kita-kits tayo next Saturday, Medical Pearls Live. Kung meron po kayong katanungan, text nyo lang po ako dito sa ating Facebook page, Dr. Wilfredo Tagle. Or mag-message lang po kayo dito. And please, para dumami po tayo, like and share. I-follow nyo po ako dito sa ating Medical Pearls Live. Okay? So, see you next Saturday. Bye-bye. Relax lang tayo.